niya ako, nag-usap kami, pero busy talaga ako sa church kasi ako nga yung may hawak ng ng mga equipment. So, busy talaga ako. Tapos sabi ko, alas 5 ay Bong, pwede alas 5 tayo usap. Nakita naman niya sa video, nakikita niya kung paano ako gumagalaw. Sabi nung kaibigan ko, busy talaga si Clarissa, tignan mo, nakikita mo, atak dito, tapo dito, gano'n ba? Ano nangyari, Bong? Wala naman. Ba't wala ka na nung alas 5? Nainip ako eh. O, tapos anong ginawa mo? Mambay lang muna. Wala na, pakikipag-iwalay na lang ako. Kaya pagkalimbawang may time na hindi siya pwedeng kausapin, mag-video call, unawain mo. Huwag mong dadamdam. Hindi naman eh. Kasi para siya naman doon, panatag lang siya. Kasi siyempre pagka alam niya, uy, nagtampo si Bong sa akin. Kasi umuwi ka na. Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, supportahan natin si Anime Reactors TV, yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung artist na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa munti kong channel, baka naman po pwedeng makipindot ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At huwag din po nating kakalimutan na patuloy na suportahan ang mag-amang ka-business official at Papadins TV. Panibagong araw ay panibagong reaction tayo guys, at for today's video po ay gawan natin ng reaction itong latest update ni ka-business sa Club Bong. Nabanggit nga po ni Ate Clarissa kay Mrs. Ka-business, na nag-alala siya kay Kuya Bong dahil nung pumunta daw si Kuya Bong sa nanay niya ay hindi sila nakapag-usap ng maayos. Kasi busy daw siya ng mga time na yun. Sinabihan daw niya si Kuya Bong na wag munang aalis. Dahil alas 5 ay free time na siya at pwede na silang makapag-usap. Pero hindi na nga daw umabot ng alas 5 ay umuwi na nang hindi na maalam kay nanay itong si Kuya Bong. Kaya pati nga daw si nanay ni Ate Clarissa ay nag-alala din dito, dahil baka nga daw nagtampo itong si Kuya Bong nang hindi niya nakausap si Ate Clarissa. Pero nabanggit naman ni Ate Clarissa na namaalam naman itong si Kuya Bong sa kapatid niyang lalaki bago ito umalis. At ang isa pang pinag-alala ng todo dito ni Ate Clarissa, ay baka dahil sa pagtatampo ni Kuya Bong ay baka uminom na naman ito. Pero nung magkausap na sila ni Kuya Bong, ay kaagad nitong tinanong si Kuya Bong kung nagtampo ba ito sa kanya. Sabay paliwanag niya sa kung ano bang sitwasyon niya nung araw na yun. At ang matapat na sabi naman ni Kuya Bong, ay hindi naman daw siya nagtampo nang dahil dun, nainip lang daw siya kaya maaga siyang umuwi. Ano oras ka umuwi kahapon? Ikaw, minom? Hindi. Totoo. Hindi ako minum. Mata naman. Hindi nga ako. Oo, sabihin mo sa akin. Hindi nga ako minum nga. Hindi nga ako minum. Mata naman. Mata naman. Totoo Oo nga. Tapat naman ako nagsasabi. Tapat naman ako. Isip ko, Mata naman. baka nagtampo ka dahil kahapon bigla kang umalis. Hindi naman ah. Naintindihan mo ko, ba't hindi ka nakakausap? Oo nga. Naintindihan naman kita. Salamat sa hindi mo pagtampo. Ang mali nga lang dito ni Kuya Bong ay hindi na siya na maalam kay nanay, at sa puntong ito ay pinangaralan naman agad ito ni ka-business. Inamin din ni Kuya Bong kay Ate Clarissa na tumambay siya sa kanyang mga barkada,
Pero hindi daw talaga siya nag-inom. At kahit ako naniniwala ako sa sinabing ito ni Kuya Bong. Kasi nakita ko na yung malaking pagbabago ni Kuya Bong, mula sa ikilos niya, sa pakikisama niya sa mga kapatid niyang kagwang at maging sa pananalita niya. At ito ay pansin na pansin natin lalo na nga pag nasa team siya ni Papa Dins. Siguro dahil na rin sa si Papa Dins ay halos kaedad lang niya, at feeling niya ay barkada lang niya ito. At dito pa nga ay kapansin-pansin din na lumalabas ang totoong kulit nitong si Kuya Bong, at sa isang vlog pa nga ni Papa Dins dun sa Bulacan ay nagluto nga itong si Kuya Bong ng ginisang gulay. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Kung dati ay pinirito lang ang kaya niyang lutuin, sa ngayon ay marunong na siyang magginisang gulay. Nakapagluto man ito ng paksiw na isda dati, ay may gabay naman ng mga kapatid niyang kagwang. At sa nilutong gulay na ito ni Kuya Bong, ay hindi lang po ang buong team ang nasarapan, dahil pati ang mag-asawang Nanay Dina at Kuya Lito ay nasarapan din sa gulay ni Kuya Bong. At para sa akin ay isa itong napakagandang pangitain ika nga lang ng matatanda, dahil mas nadidevelop ang pakikipaghalubilo at pakikasama niya sa ibang tao. Balik tayo dito sa pag-uusap ng Klabong. At sa sinabi nga ni Kuya Bong kay Ate Clarissa na hindi naman nga daw siya nagtampo at nag-inom, ay kinatuwa ito ng sobra ni Ate Clarissa at nakampante na nga siya. At ang dagdag pa nga ni Kuya Bong, ay nauunawaan naman daw niya si Ate Clarissa sa mga ganoong sitwasyon. Kaya naman sobra din ang pagpapasalamat ni Ate Clarissa sa pangunawang ito ni Kuya Bong. Alam nyo guys, dito makikita rin natin na pati maturity ni Kuya Bong ay talagang malaki na rin ang pinagbago. Kaya ito lang ang masasabi ko, unang-una congrats sa'yo Kuya Bong, ang galing mo. Ipagpatuloy mo lang yan, ipamukha mo sa mga basher mo na nagsasabing wala ka na daw pag-asang magbago. Ipakita mo sa kanilang mali sila sa paghusga sa'yo. At congrats din sa'yo Idol Ka-Business, dahil ito na, nakikita na natin yung malaking bunga ng mga pagsisikap mo at hindi mo pagsuko kay Kuya Bong para mabago mo siya. Kahit nga madalas ay nababash ka na ng dahil dito, ay hindi ka pa rin tumigil ng pag-unawa sa isang Kuya Bong. Alam kong bagamat nananahimik ka lang sa mga sinasabi sa'yo ng mga basher, ay labis ka pa ring nasasaktan dito. Pero alam mo ba na hanga ako sa'yo? Dahil di bali ng mabash ka basta ang importante sa'yo ay matulungan mong maituwid at magabayan si Kuya Bong para sa kanyang ikabubuti. Bagamat hindi pa ito 100%. Pero masasabi pa rin nating malaking tagumpay na ito, sa mga naging pagtsatsaga mo at hindi mo pagbitiw kay Kuya Bong. Totoong isa kang mabuting pinuno nilang mga kagwang. Muli ay saludo ako sa iyo Idol Ka-Business. Paano po hanggang dito na lang muna ulit po, at maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At huwag din po nating kakalimutan na patuloy na suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan,
kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga Ka-Business.